Ikaw, hindi mo ba ko gusto? Ani Arman. Napaisip si Carmel sa sinabi ng binata at hindi pa rin siya makaharap dito. Alam kong nabigla ka sa sinabi ko. Sinubukan ko namang labanan ang nararamdaman ko sa'yo eh. Kaya lang kapag hindi ko pa rin sinabi, sisibog na ko. Okay lang sa akin kahit mas Eden mo ko. Ganun naman talaga eh, inaasahan ko nang hindi mo susuklian ang pagmamahal ko sa'yo dahil sa isang bata sa Blonghesia na pwedeng makapagpalaya sa anin. Ang importante, nasabi ko na ang nararamdaman ko para sa'yo kahit malabong maging tayo. Tugtong pa nito. Nanatiling tahimik nang nakatayo si Carmel habang nakatalikod sa binata. Wala ilang kibo sa isa't isa. Kahit hindi siya nakatingin kay Arman ay ramdam niya pa rin ang lungkot na nadarama nito. Arman, Pagbasag niya sa katahimikan. Humarap na siya sa binata at tinignan ng malungkot nitong mga mata habang nakayuko ang ulo nito. umuwi na tayo. Tumalikod siyang muli at naglakad ng kaunti papalayo rito. Pawang pipindutan na sana niya ang buton sa kanyang talusya nang bigla siya nitong hinawakan sa kanyang kanang braso. Carmel, please. Gusto kong marinig na hindi mo ko gusto. Kasi kapag wala kang sinabi, aasa pa rin ako eh. Muli siyang humarap sa binata at mata sa mata niya itong tinignan. Bamantong hininga muna siya bago niya bitawan ang mga salitang paputol-putol niyang sinabi. Gusto kita. Bilang kaibigan. Ngumiti ito sa kanya habang pinipigilan ang pagbagsak ng mga luhang naipon sa mga mata nito. Salamat. Aniya at pinilit ngumiti sa dalaga kahit nagdurugo na ang kanyang puso. Pinindot ni Arman ang buton sa kanyang talusya upang lumabas ang lagusan pabalik ng Blonghesia. Pumasok na sila sa portal ng walang kibuan hanggang sa makarating sa bahay ni na Carmel. Hindi na ito bumaba, marahil ay uuwi na rin ito sa kanila. Nakabuntong hininga siya nang pumasok sa pinto ng kanilang tahanan habang nakayuko. Anak, ayos ka lang. Tanong ng kanyang ama mula sa kanang bahagi ng kanilang sala. Napansin nito ang biglang pagtulo ng luha sa kaliwa niyang mata. Nilapitan siya nito at agad niya rin naman itong niyakap na siyang dahilan upang lalong bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata. Habang niyayakap ang ama sa pighate ang kanyang nadarama ay naaninag niya sa kanyang likuran ng liwanag na bigla-bigla na lang umusbong sa paligid. Kumawala siya sa yakap ng kanyang ama na unti-unting nagbago ang mukha at kasuotan na ngayon niya pa lamang nakita. Kulay bughaw at mahaba ang kanyang suot na tila ba isang reyna. Sino ka? Bakit ka nagpanggap bilang aking ama? Nasaan siya? Pinaglakihan din niya ito ng mata dahil sa labis na pagkagulat. Ako si Haniel, nagmula ako sa planetang Melarine kung saan nagmula ang may likha ng bansang ito. Nandito ako para sunduin ka sa bago mong tungkulin. Huwag kang mag-alala, hindi nawawala ang iyong mga magulang. Kasalukuyan silang nasa lupa upang tulungan ang negosyo ng Blonghesia-nong pinag-aral doon para mas mapalawig pa ang kanyang karera sa lupain. Paliwanag ng babae ngunit hindi pa rin nagbigay ng linaw sa kanyang isipan. Anong tungkulin ang tinutukoy mo? Saka bakit kailangan magpanggap ka bilang aking ama? Hindi ko maintindihan. Maging tagapagbantay ng isa sa mga salinlahing katulad mo. Ani-haniya na siyang ikinakunot ng kanyang noo. Tagapagbantay? Tama ka. Ikaw ang napili ko dahil nakita ko ang pagmamahal mo sa iyong bansa. Sinubaybayan namin ang bawat kilos mo simula noong ikaw ay isilang ng iyong inang tagalupa. Sanggol ka pa lamang ay nakita na ng tagapagbantay ng iyong ina ang busilak mong puso. Hindi pa rin kita maintindihan, Hania. Anong tagapagbantay? May mga bagay pa pala akong hindi alam tungkol dito sa Blonghesia? Saka hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Bakit kailangan mo magpanggap bilang aking ama? Upang malaman ko kung anong pipiliin mo, pag-ibig o ang Blonghesia. Sumama ka sa akin upang ikay maliwanagan. Sabi nito at inilahad ang kanyang kanang kamay sa dalaga na siya namang kanyang inabot. Bumukas mula sa kawalan ng isang portal at sumakay sila roon. Napunta
Pumunta sila sa isang malawak na pamayanan na katulad din ng Plong Esya, ngunit wala ito sa ilalim ng karagatan o ng kahit anong anyong tubig. Ito'y tila pinagsamang Plong Esya at ng kalupaang katulad ng pinuntahan nila ni Arman. Isang matiwasay at mapayapang lugar, sariwa at malamig ang hangin at payapang namumuhay ang mga nakatira rito, pati na rin ang mga kakaibang hayop na ngayon niya lang nakita, katulad ng mga mala-dinosaur na hindi naman kumakain ng karne. Hindi mapakali si Carmel sa kanyang mga nakikita, pelangan lingon siya, iniikot ang paningin sa buong paligid. Tumingin siya sa babae at muling nagtanong. Nasaan po tayo? Nandito tayo sa aming mundo, sa Melarine. At simula ngayon ay magiging mundo mo na rin. Sa mundong ito ay hindi ka tatanda bilang isa sa mga pribilehiyo mo bilang tagapagbantay. Paliwanag ni Hania, ngunit hindi pa rin malinaw sa kanya ang mga nagaganap. Teka, kanino mo pa sinasabi sa akin yung tagapagbantay thing na yan ah? Hindi mo pa rin pinapaliwanag sa akin kung ano ba talagang tungkulin ng gagampanan ko. Naglakad si Hania sa harapan ni Carmel habang ipinapaliwanag ang tungkulin ng isang tagapagbantay. Lahat ng Plong Esyanong dinala rito kagaya mo ay may tungkuling bantayan ang bawat kilos ng isa sa iyong mga kalahi. Bibigyan kita ng mata sa Plong Esyanong babantayan mo sa pamamagitan ng kwintas na ito. Inilabas ni Hania ang isang kwintas na may simbolong mistulang mata ng isang tao na nakapatong sa isang kabibig. Ikaw ay magiging tagapagbantay ng iyong kababatang si Arman. Susubaybayan mo ang kanyang mga ikinikilos. At kapag may nakita kang batas na kanyang nilabag, kailangan mong magpadala ng mensahe sa Tagalaides upang siya'y mapatalsik sa Plong Esya. Ang kwintas na ito ay nakakakita at nakakapag-record ng mga pangyayari. Habang suot mo ito, makikita mo lahat ng kinikilos ni Arman na para bang katabi mo lang siya kahit ikay nasa malayong lugar. Dutong pa ni Hania. Pawang isusuot na sana niya ang kwintas kay Carmel mula sa likuran nito nang hawakan nito ang kanyang mga kamay. Laking gulat niya nang ihayag ni Hania ang kanyang tungkulin. Si Arman? Teka, bakit siya ang kailangan kong bantayan? Bakit gulat na gulat ka? Hindi ba't mahal na mahal mo ang Plong Esya at gagawin mo ang lahat upang hindi ito masira? Oo nga, pero bakit siya? Dahil yumao na ang kanyang dating tagapagbantay. Naisuot na ni Hania ang kwintas kay Carmel. Nakaramdam siya ng kakaibang lakas mula sa kwintas na ito. Halika, ihahatid na kita sa iyong bagong tirahan. Nakangiting sabi ni Hania. Hindi siya sumunod sa paglalakad ni Hania dahilan upang mapatigil ito. Nag-aalangan siya na tanggapin ang tungkulin na inaalok ng misteryosong babaeng ito. Hindi niya rin batid kung pwede siyang tumanggi rito. Bakit hindi ka sumusunod? Tanong ni Hania kahit batid niyang nalilito pa ito sa mga nagaganap sa kanya. Ibig sabihin, dito na ako titira sa planeta nyo? Dito ba talaga nanggaling ang mahal na Janus na lumikha ng Plumesya? Pwede kang mamili kung saan ka mamamalagi. Pwede ka pa rin manatili sa Plong Esya, ngunit hindi ka na makikilala ng lahat ng mga nakakakilala sa'yo. Lahat ng alaala patungkol sa'yo ay mawawala, maging ang mga kaanak mo sa lupain sa daigdig. Hindi ka na makikita ng ibang mga salinlahi. Ibig sabihin magiging invisible ako ron? Ganun na nga. Walang ibang taong makakakita sa'yo sa Plong Esya. Ika'y magsisilbing hindi na isilang kailanman. Paano kung tanggihan ko ang tungkuling iyan? Hindi ka na kailanman makababalik ng Plong Esya. Ituturing itong paglabag sa batas bilang ikaw ay naitalaga na bilang tagapagbantay. Ikaw ay tatanggalan ng alaala ng iyong nakaraan. Mamili ka, tatanggapin mo ang tungkulin upang makabalik ka sa iyong bansa, ngunit hindi ka na makikilala ng iyong mga mahal sa buhay, o palalayasin ka sa bansa at parehong mawawala lahat ng alaala ninyo. Labis-labis ang piglit ang nadarama ni Arman nang makauwi siya sa kanilang tahanan. Wala siyang ginawa kundi inumin ang mga whiskey na nakabalander sa kanilang kusina. Maging ang pamilya na hindi siya mapigilan sa tuloy-tuloy niyang pag-inom. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Hindi ko na sana inamin para hindi ako nasasaktan ng ganito. Daing niya na halatang halata sa tinig ang kalasinggan. Muli niyang ininom ang alak na kakasalin niya pa lamang sa kanyang babasaging baso. Tama na yan, anak. Ang dami mo nang nainom. Kung hindi mo kayang ikwento yung nangyari, huwag mo namang parusahan yung sarili mo. Pag-awat ng kanyang ina at kinuha na nito sa kanya ang bote ng alak. Ma, akin na po yan, gusto ko pang uminom. Pagsusumamo pa niya. Tama na, nakakarami ka na. Pero nadadalhin na kita sa kwarto mo. Sigurado akong di mo na kayang maglakad sa sobrang kalasinggan. Ayoko pa kung matulog, ma. Ibalik niyo na sa akin yung alak. Hindi pwede. Kanina ka pa umiinom. Alam mo, Arman, kahit hindi mo sasabihin sa akin yung problema mo, alam ko na yan, anak kita eh. Babae yan, ano? May nagugustuhan ka na sa lupa. Hindi po, ma. Basta po. Matutulog na lang po ako.
Sinubukang maglakad ni Arman ngunit siya'y natambos sa sahig. Napatili ang kanyang ina sa pagkakatambo ng anak. Ay, sabi ko na sa'yo hindi mo kayang maglakad eh. Lasing na lasing ka na, ang dami mo na kasing nainom. Pasaway ka talagang bata ka. Itinayo siya ng kanyang ina at ay nalalayan papunta sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay sanara nito ang pinto ng kanyang silid upang siya'y makatulog. Sa kanyang mahimbing na pagkatulog dahil sa labis na kalasinggan, bumisita sa kanyang panaginip ang pinakamamahal niyang si Carmel. Niyakap siya nito ng mahigpit at hinalikan pa siya nito sa labi. Carmel, anong ibig sabihin noon? Aniya sa dalaga. Labis ang sayang kanyang nadarama sa ginawa nito sa kanya. Ang ibig sabihin nun ay mahal na mahal kita. Sagot ni Carmel at ngumiti pa ito sa kanya. Dahil sa sinabi ng dalaga ay muli na itong hinalikan ng buong sinseridad. Sa gitna ng mga matatamis na halik na kanilang ibinigay ay unti-unting naglalaho ang dalaga sa kanilang kinaroroonan. Hanggang sa hindi na niya ito kasama. Dahil sa panaginip na iyon ay bigla siyang nagising sa pagkakahimbing. Hindi na niya maalala kung anong mga naganap at lalong hindi na niya maalala kung ano ang laman ng panaginip na iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naging masaya sa kanyang panaginip. Napagpasyahan ni Carmel na tanggapin ang tungkuling ibinigay sa kanya. Kaya naman suot-suot na niya ang kwintas na binigay sa kanya ni Haniel. Tinurukan siya ng serum upang hindi tumanda ang kanyang itsura kahit pa madagdagan ang kanyang edad. Nagtalaga si Haniel ng mga Melorinian na magtutungo sa Plume Esha upang magsagawa ng isang malawakang memory attack sa pamamagitan ng mga padyur na nakatalaga sa bawat bahay ng mga Plume Eshiano upang mawala sa kanilang alala-ala si Carmel. Pati na rin ang mga kaanak nito sa lupa ay tunurukan din. Ginawa rin ito upang hindi nila makita ang dalaga kahit pa nagdesisyon itong manirahan pa rin sa kanilang tahanan. Inilagay ng mga padyur ang serum ng memory attack sa inuming tubig upang sino man ang imunom nito'y makakalimutan si Carmel. Iyon ang dahilan kung bakit nakalimutan ni Arman ang lahat patungkol sa kaisa-isang babaeng kanyang minahal dahil ang alak na kanyang nainom ay nilagyan na pala ng serum ng padyur sa kanilang bahay. Inisip ni Carmel na mas mabuti ng ganoon ang nangyari kaysa naman magdulot pa ito ng matinding hinanakit sa binata. Nang makatungtong siyang muli sa Plume Esha ay wala nang ang nakakakita sa kanya maliban sa mga kapwa niyang tagapagbantay na tulad niya'y nanirahan pa rin sa kanilang bansa kahit hindi sila nakikita ng karamihan sa mga salinlahi. Sinubukan niyang magtungo sa bahay ni na Arman upang kumustahin ang binata. Nakita niya ito nga palang abala sa panonood ng telebisyong hologram, naisip niyang hawakan ng binata sa ulo ngunit lumusot lamang ang kanyang kamay dito. Tila siya'y naging multo sa sarili niyang mundo. Maging ang mga kagamitan ay hindi niya nahahawakan. Tanging ang mga dating gamit niya lamang ang kanyang nahahawakan ngunit posible lang ito kung walang ibang tao.